Magandang umaga mga kagala. Ang oras po natin ngayon ay eksaktong alas 4 na ng umaga. Ngayon po ang schedule ng pagpunta natin sa Hong Kong. Katatapos lang natin sa immigration at salamat sa Diyos na wala naman tayong naengkwentrong mga problema. Isang malaking biyaya at di rin natin inaasahang makita ang dati nating estudyante na ngayon ay empleyado na ng Bureau of Immigration. Tinulungan niya kami kaya napabilis ang bawat prosesong dapat naming pagdaanan sa immigration. Have a different flight number or destination, please call your cabin crew for assistance. Nakalapag na po tayo sa Hong Kong. Tara na, samahan niyo po akong gumala. Please stand through the tray door and please hold the handrail for your whole journey. 请勿靠近车门，并请紧握扶手。 Na po tayo sa Please exit from the train. 请所有乘客下车。请所有乘客落车。Please exit from Pagkatapos namin makuha ang aming bagahe, ay dumiretso na kami sa pick-up area kung saan namin kakatagpuin ang susundo at maghahatid sa amin papuntang Panda Hotel. Dito po tayo ngayon sa Hong Kong group pick-up area kung saan inaantay namin ang susundo sa amin para daling kami dun sa hotel. Ayun po yung kasamahan ko pumunta dun sa store para bumili ng SIM card. Story lang po. Hindi na po kayo magsisilip. Bukas. Bukas na? Tantay ko. Ha? Tayo magkakasama. Oo. Iba yun. Nandito na po tayo ngayon sa loob ng bus. Kasama ko po si Clothes, Alfred. Alas 2 pa ng hapon ang check-in namin sa Panda Hotel. Kaya iwanan muna namin ang aming bagahe sa customer service ng hotel. Pagkatapos ay pupunta kami sa Victoria Harbour Avenue of Stars para makipagkita kay Miss Jen. Siya ay isang OFW dito sa Hong Kong at part-time tourist guide. Binayaran namin ang kanyang serbisyo para maging gabay sa pamamasyal. Ang oras po natin ngayon ay 11:55 na ng umaga. Binabaybay po natin ngayon ang kahabaan ng Avenue of Stars. Ang Avenue of Stars ay kilalang lugar dito sa Hong Kong na dinarayo ng iba't ibang turista sa buong mundo. Base sa ating pananaliksik, binuksan ito sa publiko noong April 28, 2004. Ginawa ito bilang pagpupugay sa industriya ng pelikula ng Hong Kong sa paggunita ng mayaman itong kasaysayan at para kilalanin ng mga tao nag-ambag kung bakit ganito ito kaunlad ngayon.
Makikita dito ang rebulto at bakas ng kamay ng mga tanyag at kilalang mga aktor at filmmaker ng industriya. Sobrang nag-enjoy kami sa pamamasyal sa Avenue of Stars at sa iba pang kilalang landmarks at tourist spots at Tsim Sha Tsui area ng Hong Kong. Kaya di namin alintana ang gutom. Sinulit naming ikutin ang lugar at pagkatapos ay sinama kami ni Miss Chen sa isang kilalang kainan ng mga Pinoy dito sa Hong Kong na ang pangalan ay Cafe de Coral. Dito po tayo ngayon sa Cafe de Coral. Yung po nakikita sa likod. Nakakagutom po mag-ikot-ikot kaya kakain po muna tayo ngayon. Pagkatapos kumain sa Cafe de Coral, ay naglakad kami papuntang subway. Ituturo sa amin ni Miss Chen kung paano bumili ng octopus card at paano sumakay ng tren na ang tawag dito ay MTR. Ito over eh. Meron? Nice. Wala kasing dito. Dito po tayo pupila para bumili ng octopus card. Gagamitin natin kung sakay ng tren MTR dito. Sakay na po tayo ngayon ng MTR. Nakakapanibag at nakakabilib kasi mas mabilis ito sa tren na nakasanayan ko. Habang nakasakay sa MTR ay napag-isip-isip ko na malaking bagay at gamit na gamit ang naituro ni Miss Chen kung paano bumili ng octopus card, sumakay ng MTR at mag-withdraw sa ATM ng Hong Kong. Ma-share ko lang po, nag-open kami ng account sa GoTime Bank ng Robinsons at nagdeposito. Hindi mo na kailangan magpapalit ng piso to Hong Kong dollars dito kasi pwede kang mag-withdraw ng Hong Kong dollars gamit ang GoTime Visa card. Nandito po tayo ngayon sa Wong Tai Sin Temple. Ito isa sa mga tanyag at dinarayang templo dito sa Hong Kong.
Ang templong ito ay naging kilala dahil sa paniniwalang na ang iyong kahilingan ay magkakatotoo kapag pumunta ka at mag-alay ng dasal dito. Ang templo ng Wong Tai Sin ay di lang kilala sa pagbigay ng kahilingan sa mga nagdadasal dito. Ito din ay tanyag sa disenyo nitong hango sa traditional Chinese architecture na ang kulay ay pula at ginto. Sa lawak nitong 18,000 square meters, ang templo ay napapaligiran ng malalago at magagandang punong kahoy, mapayapa at tahimik na kapaligiran. Pasado alas 4 na ng hapon at kailangan nang bumalik ni Miss Chen sa kanyang trabaho. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito para sabihin ang kaus-puso kong pasasalamat sa gabay at mga itinuro niya sa amin sa unang araw namin dito sa Hong Kong. Miss Chen, ano po ang mensahe ninyo sa mga manonood natin at may balak bumisita sa Hong Kong? Sasabi mo, Miss Chen? Hi, thank you. Pag kailangan nyo ng guide here, contact nyo lang ako. Thank you. Thank you very much. Maraming salamat. Apo, okay naman. Thank you. Ingat po kayo, ha. We'll keep in touch. Apo, pag may tanong ako, okay po. Pagpalain po kayo. Thank you. God bless. Kadarati lang po natin mga kagala mula sa Wong Tai Sin Temple. Ang aming room dito sa Panda Hotel ay room 2238. Samahan niyo po ako at ipapakita ko ang loob ng aming tinutuluyan. Gamit ang card na to ay bubuksan natin ang pinto para makita nyo ano ang meron sa loob ng aming tinutuluyang hotel. Halina po kayo at pumasok. Unang-una sa kaliwa ay makikita mo natin napakalinis na CR. Napakaganda ng Panda Hotel. Talagang sulit ang ating. Dito po natin makikita yung dalawang bedrooms na para sa dalawang tao. Ayan po, meron po isa doon. Dito. Tayo po ay nasa 22nd floor. Makikita po natin. Wow, mamamangha po kayo. Kasi makikita po natin yung panoramic view ng Hong Kong. Yan. Nandito na po ang bus para sa ating night tour. First sa ating itinerary ay Star Ferry. Sasakay po tayo ng Star Ferry as part ng ating Hong Kong humidity is so high, so you feel uncomfortable. T-shirt, you buy it the XXL, but after wash
X small. Makalipas ang 20 minutong biyahe ay bumaba kami sa Ocean Terminal at naglakad papuntang Star Ferry Terminal. Pagkasakay namin ng barko ay kagad inalis ang hagdan nito at nagsimulang maglakbay papunta sa kanyang destinasyon. Makalipas ang 10 minuto ay bumaba kami sa Star Ferry Boat at naglakad papuntang bus. Follow the leader. Coach, ay, coach. Ay.
Habang sakay ng peak tram, unti-unti namin nakikita ang kabuuan ng isla ng Hong Kong. Hanggang marating na nga namin ang The Peak Tower. Tumagal ng 5 minuto ang aming biyahe. Pagpasok namin sa The Peak Tower ay nakakita kami ng napakaraming souvenir items. Isa sa main attraction sa The Peak Tower ay ang Madame Tussauds Wax Museum. Makikita sa Madame Tussauds Wax Museum ay parang buhay na wax figure ng mga sikat at kilalang tao sa larangan ng musika, pelikula, politika, Hollywood stars at marami pang iba. Philippines. Ah, Catriona Gray? Oh, si Catriona Gray. Pagkatapos sa The Peak Tower ay sumakay uli kami ng bus at hinatid kami ng aming tourist guide
malapit sa Mongkok MTR Station. Ang lugar na to ay kilala sa murang souvenir items at malapit din ang sakayan ng tren o MTR. Pagod man at gutom sa dami ng napuntahan ay masasabi kong sulit ang araw na to. Dumaan muna kami sa isang kainan para magamot ang gutom at panghihina ng aming katawan. Abangan niyo po ang part 2 ng Hong Kong vlog nito. Maraming salamat po sa panonood at suporta niyo sa ating channel. Pagkatapos kumain ay taimtim kami nagpasalamat sa Diyos sa pagkain binigay niya na nagbalik ng lakas ng katawan at isipan. Kung naghahanap po kayo ng napapanahon at makabuluhang podcast, ay panoorin niyo po ang The Bibo Project YouTube channel. Ang link po ay nakalagay sa description box. Maraming salamat po uli and God bless.